Hello mga ka-elab! So for today's video, isasama ko ulit kayo sa paggawa ko ng money bouquet with floral foam arrangement. So tutorial ito, isasama ko na lang kayo kung paano ko siya ginawa. So let's start. So ready lang natin yung bills na kailangan. So ito depende ito sa request ng client mo kung 100 peso bills yan, 50 bills, 20,000, 200, it depends. So ready lang din natin yung 3x10. Again, yung size is 3x10 clear plastic. Ito pwede nyo siyang mabili online. Etong ginagamit ko is yung good quality talaga kasi yung style nitong gagawin natin is patayo. Hindi siya yung paikot na usually ginagawa ko. So kailangan ko ng plastic na medyo sturdy or yung talagang matigas, hindi basta-basta natutupi. So ito nabibili online to ha. Pwede ko i-link dyan below. So, in-arrange ko lang siya ng ganun. Since 10 pieces lang naman siya, madali siyang gupitin na magkakasama. So, kinat ko kasi medyo mahaba yun, okay? Para hindi naman hassle i-arrange. So, lagay lang natin tong 100 peso bill inside. Sa paglalagay po ng pera sa loob ng plastic, make sure na pare-pareho po. What I mean sa pare-pareho is, for example, yung head ng bill is nandun sa dulo or sa top. It should be like that. Okay, so dapat pare-pareho. For example, yan, si 100 peso na malaki and yung head nung nasa pera is nandun sa top. And then, i-close natin to palikod po lagi. Palikod, then lagyan ng tape para secure yung pera na hindi mahuhugot or hindi malalaglag. So, arrange lang natin siya ng pare-pareho ng ganito. So, again, the first materials that we need is yung bills and then yung 3x10 clear plastic and then scotch tape. Etong 3x10 clear plastic, nabibili siya sa online or sa palengke. Kaso yung sa palengke kasi is yung quality niya is yung malalambot. Alam niyo yun, yung hindi, minsan makakatsyempo kayo ng hindi clear. Although that's pwede din naman, pero up to you kung anong gusto nyong klase ng bouquet ba yung gawin nyo. Kasi ako, I always provide quality talaga pagdating sa mga client ko. Gusto ko kasi yung babalik-balikan nila ako kasi maganda yung quality ng pagkagawa. Alam niyo yun. Saka gusto ko rin kasi na maganda yung outcome lagi ng ginagawa ko. So, natapos na natin siyang balutan. Ready tayo ng skewers or barbecue stick. So, ang tekniko dito sa paglalagay ng barbecue stick, ito, medyo above on the middle siya. Kumbaga, hindi siya yung mababa pag nilagay para hindi naman natutupi yung pera, okay? Kasi kapag medyo binaba nyo, dulo na lang, pwedeng lumundo yung pera, diba? Or pwede siyang tumupi-tupi. Although, kaya nga itong plastic na to yung ginagamit ko para medyo matigas siya. So, sa technique naman ng pagtitape sa likod, pa-cross ko siya nilalagay. I mean like pa-X type. And then, yung sa dulo, para hindi kayo nalilito, nakikita nyo yung dulo ng bundok, dun ko siya pinapantay. Para, pare-pareho po pag naglagay kayo ng stick. So, ayan. Lagay lang natin siya sa middle. And then, gawin lang natin to sa lahat hanggang matapos natin siya. So, again, i-secure po natin yung stick na hindi siya mahugot agad-agad kasi pera pa rin po yan. Okay? Mahirap naman tayong mawalan. Siyempre, baka abono pa tayo, char. So, ayun lang. Pag may gumagawa kayo ng mga orders, make sure na quality lang din talaga. And maganda. So, ready tayo ng 6 pieces ng floral foam flower. Request kasi ni customer to. Nag-send lang siya ng sample and then nakita ko naman yung materials na ginamit. Sabi ko, sige po, available. So, ang gusto niya is white and off-white lang. And then, ready tayo nitong floral cover din to floral wrap din to. Pero, ito talaga, it gives enhancement pag kayo gumagawa ng bouquet. So, ito, cut lang natin siya. Iikot ko to dun sa bulaklak para magkaroon ng dagdag ganda yung looks niya. Para hindi naman siya super plain and simple. So, cut lang natin to ng scissor kasi mahirap siya pag cutter. Medyo makapal din tong materials na to So, para siyang web type So, cut lang natin to actually into square or medyo rectangle. Kung hindi naman kayang mabalanse into square, pwede na rin po. Kaya naman niyang i-adjust. Basta artistic ka naman is talagang magagawan mo yan ng adjustment lahat. So, ayun, nag-ready ulit ako ng stick. Ito mga stick na to, kung matatandaan nyo, sa mga previous video ko, lagi ako nagpuputol ng stick kapag sobrang haba. Hindi ko po yun tinatapon, tinatabi ko yun kasi nga, pwede pa siyang magamit. So, 'di ba? So, ito, tusok lang natin to doon para merong tangkay yung bulaklak. Lagyan natin ng glue gun para hindi po siya basta-basta nahuhugot. So, again, pag gumagawa tayo ng order, make sure it's quality. Baka naman kasi tinusok nyo lang yan dyan, mabilis po yung mahugot.
So, parang syempre, sayang naman yung binabayad ng client. Madali lang siyang masira, 'di ba? So, lagyan natin ng glue, then lagay natin yung mga pinagputulan natin na stick before. So, ganito itsura niya. So, 6 pieces. And then, lalagyan na natin siya nung kinat natin na flower wrap or cover kanina. So, ganito. Ang technique nito, guys, ito medyo palaban to ha. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi siya ganun kadali ilagay. Kasi nga, palaban yan. So, pwede kayong gumamit ng glue gun dito or iganyan nyo lang siya. So, medyo struggle is real dito. So, lagyan natin siya ng tape dun sa dulo. Papakita ko yung iba-ibang version kung paano ko siya ine-execute dito. So, itong una is pwedeng tape lang din. Yan. Para dumikit din siya. So, ito naman, yung iba is yan. Ikot ulit natin siya. And then, lagay tayo ng glue gun dun sa may bulaklak. Yan. Pwede natin lagyan ng glue gun. Kasi nga, again, nanlalaban to. So, para hindi kayo nahihirapan, lagyan ng glue gun. Kapag mainit, pwede nyo gamitan ng ibang materials para dumikit siya doon. Pero ako, medyo pinipress ko lang siya ng thumb ko. Mabilis din naman. Yun nga lang talagang mainit. Of course, siguro sanay na rin ako. So, ito yung outcome nun nung ginawa natin. Diba? Mas umangat yung ganda niya kesa dun sa super plain lang siya kanina. So, ready tayo ng styrofoam. Again, sa styrofoam, make sure na coveran natin ng kahit yung mga lumang pinaggamitan nyo ng flower wrap or yung mga retaso dyan. Kasi mahirap po siyang lagyan ng cover ng flower wrap kapag wala pong dikit na ganyan. Kasi palaban din si styro. Hindi yan basta-basta nadidikitan ng scotch tape. So, arrange na natin yung money. So, make sure lang na nakikita yung amount. Kapag gumagawa kayo ng money bouquet, kita po yung amount ng pera agad-agad. Kasi syempre, kaya nga po money bouquet yung na-request niyan. Kasi para pag nakita is wow. Alam na agad kung magkano yung na-receive nyo or think mo magkano yun, kung anong bills yun. So again, bago tayo magtusok dito sa ating floral foam or flower na itong ating styrofoam, is make sure na na-assemble na natin yan bago natin itusok. Kasi mahirap yung hindi mo pa pala siya na iisip kung paano mo siya i-arrange, tinusok-tusok mo lang dyan. So mangyayari, paulit-ulit ka, masisira yung foam mo, marami na yan butas, hindi na siya madaling pagdikitan. So, ayun, dahil pera ito, nilalagyan ko talaga siya ng glue gun para hindi siya basta-basta nahuhugot. So, andito na tayo sa second part. Pinutol ko lang yung other dulo nito kasi nga, medyo mahaba siya. So, dapat kasi, mas mataas yung nasa may likuran, pababa ng pababa. Ganun po yung technique ng paggawa ng mga bouquet. Okay, hindi ko naman nilalahat ng technique ng bouquet is ganun. Kasi, depende yan. Dahil ito flat kasi yung type niya. I mean, straight money ang gusto niya, hindi yung naka-round. So, ganitong style niya dapat sa likod mataas, pababa. Kapag round money naman, meron din yung ganon, yung mataas, pababa. Pero usually kapag round kasi, talagang round lang siya na paikot, nasa middle. So, iba yung arrangement niya. So, lagay na natin tong floral foam. So, ito, 6 pieces lang naman to. Again, off-white and white. So, madali na lang siyang i-arrange kasi 3 by 3. So guys, sa materyales ha, sa materyales ulitin ko lang, kailangan lang natin ng bills kung magkano yung gusto ni client or kung gusto nyo mag-sample. 3 by 10 plastic, clear plastic, yun yung ipambabalot natin sa pera, scissors, and then scotch tape, skewers or barbecue stick po, and then yung bulaklak kung ano yung gusto nila. Glue gun, mag-ready din, possible na kailanganin. And then also, yung floral foam or kung anong bulaklak ang gusto nyo. And also yung styrofoam natin na pagtutusukan niyang bulaklak or ng pera. So, floral wrap din po or flower wrap. So, yun ang mga kailangan natin materials pag gumagawa ng bouquet. So, guys, kapag gusto nyo pa po ng maraming tutorial, please do subscribe to my YouTube channel, Ella's DIY. And if gusto nyo naman pong umorder, pwede po kayong mag-reach out sa akin sa Facebook page ko sa Sven Mom Souvenir Shop. Pwede po kayong mag-inquire doon and makikita nyo rin po yung lahat ng orders ko doon na yung iba hindi ko na nagawa ng video kasi pag sobrang tambak ako, wala na akong time mag-vlog. Pero I'll make sure pa rin naman na makapag-provide ako ng tutorials for you guys. So, yun. Follow lang po doon and subscribe kayo dito sa channel ko. Marami po akong tips na binibigay dito and tutorial na pinaprovide po.
So, again, ito nag-cut na ako ng fillers tawag ko dito kasi ito yung mga nagtatago ng mga blemishes sa bouquet. So, again, ganun lang. Cut into 4 yung isang buong piece na yon. Tapos, dikit lang natin siya dyan from side to side. Para maganda siya tingnan. So, guys, ito nga palang ginagawa ko is meron akong pinaggayahan nito kasi nag-send si client na ganun yung gusto niya. Sabi ko, sige, I'll try to execute po on my side po. I mean, syempre, yung version ko, mahirap kasi yung nanggagaya lang tayo ng iba. Meron kasi tayong kanya-kanyang touch talaga sa totoo lang. Lahat ng mga artist, meron tayo diyang kanya-kanyang signature touch na tinatawag. So, sabi ko, sige po, gagawin ko based on, ano po ha, nung sa akin naman. Pero, meron tayong pinagayan kung ano yung style na gusto. Okay? Yun nga lang, syempre, hindi natin makukuha ng saktong-sakto yun. It's either mas maganda pwede doon, or pwedeng same na same din naman, pero syempre magkakaiba pa rin yun. Kumbaga, syempre, gawa niya yun, iba yung gawa ko. So, ganito, lagay natin ng fillers para magandang tingnan. So, simple lang yung gusto ng client. Gusto niya actually beige, pero kako wala akong beige na color. So, again guys, kapag meron nag-i-inquire sa inyo, always tell the client, be honest. Always be honest na, ma'am, I'm sorry, or sir, I'm sorry, wala po akong ganitong materyales. Pero if you want, I can provide naman the nearest color that you like. Always show them kung ano yung materials na meron kayo. Always update them. Okay? Yun yung isa sa technique ko on how I do my business talaga. Always akong updated. Always gain the trust of your customer. Okay, so yun, i-approve nyo lahat ng materials na meron kayo. Be honest sa kanila. Kasi syempre, nag-send yan ng sample, nagsabi ng team, tapos hindi nyo pala may ipoprovide. So again, from the very beginning, be honest with the client. Like, ma'am, sir, I don't have this color, but if you want, I can make naman po the nearest na pwede kong ma-provide sa sample nyo. Then, ipa-approve nyo po sa kanila para at least aware sila na yun yung gagamitin yung materials sa orders nila. Kapag umokay naman sila, then that's a good deal din. Kasi at least, nag-update kayo sa kanila na yun yung gagamitin nyo, 'di ba? So, but just in case na matapos ulit yung order nila at medyo parang nag-alangan sila sa color, it's not your fault na po. Kasi, nagpa-approve naman kayo na yun yung gagamitin nyo. Pero, although hindi pa naman to nangyayari sa akin, kasi usually naman, lahat naman ng client ko, sila na yung nagtatrust sa akin talaga na, okay ma'am Ella, kayo na pong bahala since kayo naman po ang magaling dyan. So, thankful naman ako sa mga client ko na talaga namang nagtitiwala talaga sila sa akin. So, yun, nandun na tayo sa second part ng layer natin. So, dito, sa second part ha, kasi yung una, di ba, buo yung ginawa ko doon. Sa second part, is kinat ko na yan into 2 kasi sa side na yan mahirap maglagay ng buo dyan kasi again the struggle is real, mahirap pong magdikit ng floral wrap sa bouquet. Hindi siya ganun kadali kasi syempre yan yung parang tinatawag kong sa waist or sa bewang, mahirap yan iikot dyan nagka-crumple yan dyan. So better habang pababa ng pababa, paliit na po ng paliit yan. So yung sa second layer is ano lang yan, bale kinat ko na into 2. Sa paglalagay ng tape, naglalagay ako ng parang basic muna. And then, saka ko siya iikutan ng tape. So, ito, meron akong beige dito. Yung pinag-anuhan to. Mga excess ng mga naunang order. So, sabi ko sa client, wala akong beige. Meron beige dito pero may gold. Ayaw nila yung gold. Sabi ko, sige, haluan ko na lang. Pero, I'll make sure na lang na hindi po makikita yung gold. Para lang umangat-angat medyo yung kulay niya. So, nilagay ko siya dito sa pang third, sa may pang third base. So, umokay naman din si client kasi as per her nga, sabi niya, sige ma'am, kayo na pong bahala since kayo naman po ang maalam dyan. So, dito natin yan lagay sa side para medyo umangat yung kulay kasi since very plain lang talaga yung pagka-color ng white niya. Hindi siya ganun ka-white para siyang off-white. Sa video kasi mukha siyang white tingnan. Pero maganda pa rin siya, I swear. So again guys, if you want to order this po, you can reach me out sa Espen Mom Souvenir Shop. Magre-reply po ako doon once I'm free.
at hindi po busy, or kung meron kayong mga question regarding dito sa tutorial, same as before po ng ginagawa ko, I'll assist you there po. Basta may katanungan kayo, you can ask me there. Babalikan ko kayo once I am free po. And then, sa mga medyo nalilito, kasi talaga si Esben Mom Souvenir Shop is new name siya as of now. Kasi ang mga nakakakilala sa akin dito or before mga client ko, they know me as Ella's DIY Papercraft Souvenirs. So, the reason we changed the name is hindi naman po sa talagang gustong palitan. Yun nga lang, we have no choice kasi nung inaasikaso ko yung business permit ko, hindi po siya available sa system. Kumbaga, hindi allowed yung certain words dun sa business ko. So, I need to change it. Esben Mom Souvenir Shop, although I like it din naman kasi nga, Esben is my son, my dog son actually. Sa mga hindi nakakaalam, si Esben po ay ang aking blind dog. He's my blind dog son. So, sa kanya ko na lang sinunod yung pangalan. So, ayun guys, if you wanna follow me or order again, doon na lang po tayo mag-usap sa Esben Mom Souvenir Shop. So, ililink ko na lang din dito yung aking Facebook page. So, dun sa middle po pala, yun nilagay ko, yung crinumpled ko na yun yung pinagkatan natin ng unang base. Again, sa bouquet kasi, the more it's crumpled, the more na mas maganda po siyang tingnan. Hindi siya ganun ka-plain. Mas bulky kasi pati. Ako, never kong tinipid yung materials ko when it comes to my client. Kasi syempre, yung quality and yung serbisyo mo yung binabalikan ng kliyente. So, make sure you can provide it. So, tapos na tayo. Yan, nilagyan ko na siya ng double style ribbon and butterfly. Thank you mga ka-elabs!